Ka-Express, may malaking dagdag na paghahanda ng Gilas Pilipinas bago nito depensahan ang corona sa 2026 Asian Games. Ayon sa ulat, nakatakdang bumiyahe ang national team patungong South Korea para sa dalawang friendly games kontra Korean national team sa September 4 at September 6. Target umalis ng Gilas sa September 3 bago dumiretso sa Japan matapos ang kanilang Korean training stop. Magandang test ito dahil hindi club team kundi mismong national squad ng Korea ang posibleng makaharap ng Gilas. Kilala ang Korean basketball sa mabilis na ball movement, matinding off-ball screens, disciplined spacing at consistent three-point shooting, mga elementong paulit-ulit na nagpapahirap sa Gilas sa international competitions. Hindi pa nilabas ang final venue, oras ng laro at kompletong rosters ng dalawang kupunan, kaya mahalagang antayin ang official na kompirmasyon mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas at Korean Basketball Authorities. Gayunpaman, malinaw na ang direksyon. Gusto ng Gilas na mataas na kalidad ng international opposition bago ang pinakamalagang misyong depensahan ang Asian Games gold medal. Gaganapin ang 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan mula September 19 hanggang October 4. Defending champion ang Gilas matapos talunin ang Jordan 70-60 sa Hangzhou Final noong 2023 para makuha ang unang Asian Games men's basketball gold sa bansa mula pa noong 1962. Kaya hindi simpleng exhibition ang dalawang laro kontra Korea. Ito ang pagkakataong malaman kung handa ba talaga ang Gilas sa bilis, precision at pressure na naghihintay sa Japan. At malaking development ang planong dalawang tune-up games ng Gilas kontra South Korea national team dahil eksaktong uri ito ng preparasyon na kailangan bago ang Asian Games. At ayon sa report, aalis ang Philippine team patungong Korea sa September 3. Maglalaro ang dalawang bansa sa September 4 at September 6 bago bumiyahe ang Gilas patungong Japan para sa final phase ng paghahanda nito. Inilarawan ang mga laro bilang dalawang friendlies bago tumungo ang Pilipinas sa Nagoya para sa Asian Games title defense. At sa ngayon, wala pang inilabas na eksaktong game time, wala ring official na venue at final roster announcement, kaya hindi pa dapat ituring na kompleto ang detalye hanggat walang formal advisory ang SBP. Pero kung matutuloy, ayon sa kasalukuyang plano, napakahalaga ng dalawang laban dahil makakaharap ng Gilas ang isang opponent na may kakaiba at highly organized style. Hindi kailangan maging 7-footer ang bawat Korean player upang maging mapanganib. Ang lakas ng Korea ay karaniwang nakikita sa collective execution. Mahusay silang gumamit ng multiple screens sa isang possession. Kapag nalampasan ng defender ang unang screen, meron pang kasunod. Kapag nag-switch ang depensa, mabilis nilang hinahanap ang mismatch. Kapag tumulong ang big man, marunong silang mag-slip papunta sa rim at mag-pop sa three-point area. Ito ang tinatawag na pressure through movement. Hindi lamang ang may hawak ng bola ang kailangang bantayan. Gumagalaw ang buong limang manlalaro. May shooter na tumatakbo sa baseline. May big man na nagbibigay ng pin-down screen at may guard na pumapasok sa dribble handoff. Isang saglit lamang na pagkawala ng focus ay pwedeng maging open three-pointer. Kaya magandang pagsusulit ang Korea para sa defensive communication ng Gilas. Sa PBA, sanay ang maraming Pinoy players sa physical one-on-one defense at isolation situations. Pero sa international basketball, hindi sapat na mahusay lamang ang initial defender. Kailangang sabay-sabay gumagalaw ang buong depensa. Dapat malinaw kung mag-switch, mag-show, mag-drop, o mag-fight over the screen. Kapag dalawang magkakasunod na laro ang gagawin kontra Korea, magkakaroon si Coach Tim Cone at kanyang staff ng pagkakataong gumawa ng adjustment mula Game 1 papuntang Game 2. Halimbawa, kung mahirapan ang Gilas sa movement shooters sa unang laro, maaari nilang baguhin ang coverage sa ikalawang laban. Kung masyadong malalim ang drop coverage ng big man, pwedeng itaas ang pressure. Kung madaling nakukuha ng Korea ang corner 3, kailangang ayusin ang weak side rotation. Yan ang tunay na halaga ng dalawang game series. Hindi lamang ito tungkol sa final score. Mas mahalagang makikita kung kaya ng coaching staff na basahin ang problema, magbigay ng bagong instructions, at makita kung maipapatupad yon agad ng mga manlalaro. At may isa pang advantage, malapit ang Korea sa Japan. Hindi kita kailangan ng napakahabang biyahe pagkatapos ng tune-up camp. Mula Korea, mas madaling tumungo ang Gilas sa Japan kumpara sa pagbabalik pa sa Pilipinas. Makakatulong ito sa conditioning, body clock adjustment, at overall logistical preparation ng team. Gaganapin ang 2026 Asian Games sa Aichi Prefecture at Nagoya, Japan mula September 19 hanggang October 4. Kinumpirma ng Official Organizing Committee at ng Olympic Council of Asia ang naturang schedule. So ibig sabihin, may pagitan pa matapos ang September 6 friendly
bago ang official opening ceremony sa September 19. Gaganapin ang panahon yon para sa final practices, recovery, film study at posibleng iba pang closed-door sessions. Pero hindi rin dapat magkampante ang Gilas dahil lamang tune-up ang mga laro. Korea will play to expose weaknesses. Kahit friendly ang tawag, may basketball rivalry at national pride na kasama sa anumang Philippines versus Korea matchup. Maraming dramatic games ang pinagsaluhan ng dalawang bansa sa loob ng ilang dekada. Ang Korean style ay matagal nang nagsilbing barometer kung gaano kahanda ang Pilipinas para sa Elite Asian competition. Noong 2022, naglaro rin ang Gilas ng dalawang friendly sa Korea. Natalo ang Pilipinas sa unang laro, 96-92, na nagpapakita kung gaano kabilis makapagparusa ang Korea kapag nabigyan ng rhythm. Bago naman ang 2023 Asian Games, pinili ni Coach Tim ang Korean club na Changwon LG Sakers bilang tune-up opponent. Ipinaliwanag noon ni Coach na mahalagang maranasan ng Gilas ang particular na rhythm at style ng Korean basketball dahil mahirap ito basahin kapag hindi ka sanay. Ngayon, mas mataas ang level ng proposed preparation dahil Korean national team na mismo ang kalaban. At dito masusukat ang Gilas sa 5 critical areas: perimeter defense, screen navigation, defensive rebounding, transition coverage at execution sa endgame. Kung maging competitive ang Gilas sa dalawang laro at malinaw ang improvement sa second batch, magandang indikasyon yon. Pero kung paulit-ulit silang mabubuksan sa perimeter, mahuhuli sa rotation o mawawalan ng control sa half-court offense, may oras pa upang ayusin ang problema bago ang Asian Games. Ito ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ang dalawang tune-up na international test kaysa puro practice lamang sa loob ng sariling camp. Sa practice, kilala ng mga manlalaro ang sistema at tendencies ng isa't isa. Sa actual game kontra Korea, hindi nila alam kung anong set ang darating, kung saan manggagaling ang screen at kung sino ang biglang iinit mula sa 3-point line. At yan mismo ang pressure na kailangan ng defending champion. Hindi ordinaryong participation ang gagawin ng Gilas sa Japan. Darating ang Pilipinas bilang defending men's basketball champion ng Asian Games. Noong 2023 sa Hangzhou, tinapos ng Gilas ang 61 years na pag-aantay ng bansa nang talunin nito ang Jordan 70-60 sa gold medal game. Ito ang unang Asian Game Men's Basketball Championship ng Pilipinas mula noong 1962. Napakalaking achievement noon dahil hindi naging madali ang pagbuo sa kupunan. Limitado ang preparation time, nagkaroon ng player eligibility issues at kinailangan gumawa ng last-minute adjustment sa line. Gayunpaman, nakahanap ng tamang kombinasyon si Coach Tim at nakapaghatid ang Gilas ng magkakasunod na matitinding panalo, pero ibang hamon ang pagdepensa ng Corona. Noong 2023, hindi pangunahing favorite ang Pilipinas. Ngayon, alam na ng buong Asian basketball community na kayang manalo ng Gilas sa knockout games. Mas magiging handa ang China, Japan, South Korea, Jordan at iba pang contenders kapag makaharap nila ang Gilas.